Sikat na sikat po si si Rizon Tiveros tsaka yung kanyang yung nagdi-dictate sa kanya. Siguro more or less kung kayo po ay nakasubaybay talaga sa politika, more or less nakikita niyo na 'tong babae na 'to na laging bumubulong, laging nagbibigay ng notes, laging te-text. Ang bilis din ng coordination 'no? Ang bilis ng coordination ni yung kay Rizon Tiveros yung ang bilis din ng coordination ng mata ni Hontiveros, tsaka bilis nung sa-send ng mga message. In fairness naman po, yung mga maka-Hontiveros, ito po ang pahayag nila, no? Lahat naman ng mga senador, kaya nga merong tinatawag na kaya nga raw yung mga ibang senador, meron din naman nagbibigay ng notes. Bakit daw si Hontiveros lang yung pinupuna? Kasi ang lupit talaga ng pagkakasabi ni Rowena Guanzon tungkol dyan kay Rizon Tiveros. Balikan ko lang po, no? Yung sinabi ni Rowena Guanzon tungkol kay Hontiveros na asa na ba yun? Happy Father's Day naman. Nagsenador kayo tapos umaasa kayo sa bulong ng mga staff nyo para magmukhang bright. Kahit hindi naman talaga sila bright, nakakahiya. Ayan. Alam nyo po yung nasasaktan po pag sinabing bobo ka. Pag sinabing hindi ka bright, tanong nyo po kung sino nasasaktan. Yung totoong hindi naman bright. Halimbawa, sabihan nyo si Aga Mulak. Si Aga Mulak. Sabihin mo, ang pangit mo naman, Aga. Tatawanan ka lang yan, di ba? Sabihan mo ng pangit si Richard Gomez. Baka matawa lang sa'yo yan. Di ba? Pagtatawanan ka lang ng totoo. Pero sabihan mo na bobo yung bobo, puta away yan. Di ba? O kaya, pangit yung pangit. Di ba? Nagkakapatayan pa dyan eh. O yun po yun. Kaya po marami nasasaktan na sinasabihan na hindi ka naman bright, Reza. Nasasaktan kasi hindi talaga bright. Ganun lang po eh. Ako sabihan nyo akong bobo, puta, tatawanan ko lang kayo. Di ba? Alam nyo na ngayon yung tip. Para hindi kayo magiging bobo, mukhang bobo. Pag sinabihan kayong bobo, tawanan nyo lang. Okay, anong pagkakaiba kasi kay Rizon Tiveros? Tama po yun, may nagbibigay na notes. Kahit kay Coco Pumintel, nakikita nyo may nagbibigay na notes. Pero yun po, notes po yun na ang nakalagay lang doon yung mga data. Halimbawa, ako naging senador. Di ba meron ako mga nakakalimutan? Sino na nga ba yung Senate President? May magbibigay sa inyo notes? Si Chis Escudero. Ganun lang po yun. Para yun na hindi mo naaalala at that time, maibigay sa iyo. Ano na nga article yung ayon sa article ng Constitution, Q na yun, di ba? Pag hindi tinuloy ng senador yung article number, ikaw bilang staff, dapat inaabotan mo na siya ng article number. Ayon po sa ating konstitusyon, nakasaad po yan na bawal po yan. Tapos iabot yung note. Article 13, Section 7. Ganun po yun. Alam niya yung sinasabi niya, nakakalimutan niya lang yung numero ng artikulo sa konstitusyon. Trabaho niya bilang mga staff na ikaw yung magpupunan yan. Kakaiba po kayong Tiveros eh. Ano po pagkakaiba kayong Tiveros? Lahat ng sinasabi niya. Wala pong boses mo po. Lahat po ng sinasabi ni Hontiveros, dinidikta sa kanya, binabasa niya, naka-index card, minsan pa nga, papel pa yung ginaganon di ba? Yun po yun. Okay. Yun po yung pagkakaiba, Senator Hontiveros. Ikaw, masyadong obvious na lahat ng sinasabi mo, dinidikta lang sa'yo. Okay? Ito po,
Dahil nakakita na naman sila ng mga katulad nito. O, nagsasama-sama. Yan, dyan sila gigil na gigil eh. Pag nakikita nila nagpapapicture kay BP Sara eh. Di ba? Narin ba si BP Sara? Wala nga pala. Wala naman si BP Sara dyan. Ayan po sabi, it's a matter of delicadeza. Senators who openly support Sara must inhibit a senator judge in the impeachment trial. Yan po ang sabi nito. Napapansin nyo yung mga nagpo-post para kay Marcos, mga walang pangalan, tagapagmulat, happy pepe, kung ano-ano lang ng mga, kasi hindi mga tao yan, nakita na natin, di ba? O, sino yung nag-aakusa na may mga troll-troll? O, kayo pala yung nagtotroll. Kaya lang, wala rin pong bisa yung troll nyo. Kasi yung mga nanonood o yung mga nag-i-engage sa mga post ng mga trolls din. Isa lang po nakinabang. Ang nakikinabang po sa mga troll farm, yung may-ari, yung gumawa po ng troll farm. Kasi binabayaran siya, hindi ka naman gagawa ng troll farm nang hindi ka binabayaran, di ba? Okay. Sa madaling salita, wala pong pakinabang yung nagbabayad sa troll farm. Kaya yan po ang mga unang mawawalan ng trabaho. Pagdating, biruin mo yan, no? Binutas na nila, tapos tinakpan lang, no? Dahil nilipat yung daanan, no? Palpak din. Okay. Kaya madadala yan eh. Madadala yan kung sino man mga nagbayad dyan sa troll farm. Hindi nyo po mako-convert yung troll farm. Hindi nyo yan kayang i-convert sa boto. O, yung honest to goodness na suporta ng mamamayan, yun po talaga eh. Pucha, tuwan-tuwa sila eh. Boss! Papakita ng mga nag-troll. Boss, may 10 million engagement. 10 million engagement? Ayos yan ah. Bayad ka na, boss. May 10 million, hindi alam ng boss niya. Lahat ng mga nag-engage doon sa post na umabot ng 10 million, panay mga troll. O, ilan lang yung tunay na tao ron. Wala rin pong kwenta. Yan po yung napatunayan nitong nung nabisto ng OpenAI na troll farm dito po sa Pilipinas. Sino na nga po yung napaboran daw ng troll farm na yan? O, panay papuri kay BBM, panay panira naman kay BP Sara. Yun yung sinasabi natin. Kung sino yung mga nag-aakusa. Yung pong sinabi nito ni Auntie Claire, kasi po tinanong si BP Sara, ano po masasabi nyo na sinabi ni Auntie Claire na tungkol yata yun sa isang manggagamit ay isang nagpapagamit? Ang sagot ni BP Sara ano ba mahita mo nyo rin sa mga Castro na yan, sa magpinsan na Castro? Di ba? Trash in, trash out. Alam na natin yung pinagugutan, yung magpinsan na Castro. Sumagot po si Auntie Claire. Ano sagot niya? Ayan, partner, pasahin mo. Sabi niya. Lintik na salamin niya, hindi makapagbasa. Kaya nga eh. Nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente ay magiging paulit-ulit sa source ng fake news. Ayun. Grabe, only source ng fake news daw. Fake news dahil sa kanyang source. Hindi niya talaga maintindihan ang ibig sabihin nila, partner. Ang magpinsan sila. Ano ba kahulugan yan, partner? Simple lang naman eh. Partner, ganito, hindi, aminin na natin, aminin mo na lang kasi Claire, Auntie Claire, aminin mo na hindi mo kayang arukin ang pag-iisip ni Inday Sara. Correct. Kasi sa'yo, ginawa mong literal yung kanyang sinabi. Kami na hindi naman attorney, hindi kami abogado, pero naintindihan namin ang ibig sabihin niya. Alam mo, partner, may kasabihan tayo pag ikaw may katrabaho ka, di ba? Nakita mo, halimbawa, ang apelyido mo loyal. Oh, yan. Halimbawa, loyal ang apelyido mo. May nakita kang loyal. Anong tendency mong tawag sa kanya? Loyal. Ano ba? Apelyido nga eh. Ano ba? Partner, ang galing mo talaga. Hindi. Ano ba? Kunwari ako, Aratelis. Nakakita ko ng katrabaho. Ay, Aratelis ka rin? Ano isasagot ko? Pinsan! Pinsan! Oo, magpinsan tayo. Ayun po yun eh. Hindi, kasi ganito. Ikalawa. Oh. Di ba? Oh, sige. Yung sinasabi ni Kapiel. Tuloy mo, Kapiel. Hindi, kasi ganito yan. Parang yung sinabi ni Inday, ganito lang yan. Yung sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Yun, Auntie Claire. Parang ganun ba?
Oh. Kumbaga kayo, magpinsan kayo sa trash in, trash out. Parehong ang mga bunganga ninyo, ang lumalabas ay panay mga basura. Yun. Hindi niya kasi makuha yung ibig Hindi sabihin. pinsan sa dugo, kundi pinsan sa... Ginagawa niya kasing literal partner eh. Literal talaga yan. Pero matalino yan si Auntie Claire, ha? Ewan ko lang. Alam mo yan si Auntie Claire, crush ko yan noon. May karas ako dyan eh. Kamukha rin sa kanya dyan, partner. Hindi, may karas ako dyan. Nung hindi pa siya lumalabas sa Malacanang. Kasi gandang-ganda ako sa kanya. Yung pala filter lang yung... Filter pala yun. Oo, filter. Yung sa kanyang vlogs. Maganda siya sa vlogs niya eh. May filter yung... Wala. Filter lang pa. Narito na ang pinakahihintay na pagsasanib puwersa ng mga batikang political commentator mula sa balat ng social media galing sa masa. Para sa masa, kilalanin ang tambalang magpapainit ng inyong hapon sa mga usaping panglipunan. Hihimayin araw-araw mga isyong malagang malaman ng bawat Pilipino. Dito lang yan sa Brigada Agila. Brigada Agila. Samahan sina Brothers Travelers, VMR Channel, Badong Aratiles, Pambansang Loyal at Bistak Pilipinas.